So ayun, good morning guys. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. So night dive ulit tayo. Pero madaling araw to. Paumaga tayo. Try nating paumaga. Kaya lang habang bumibihis ako, ayun, bigla namang umulan. Nakabihis na ako. Pero ayos lang naman. Hindi naman kumikidlat. Ulan lang siguro to. Ito yung gamit natin. Workhos, yung flashlight natin. Workhos DL70. Saka GoPro. Ito yung fins natin. Yung pana natin gamit. Naka breakaway setup. Para diretso na yung isda sa buya. Wala nang pagtuhog-tuhog pa. At ito na nga, lumakas na. Pero tuloy pa rin tayo. Nakabihis na tayo eh. Try lang tayo. Baka may magpakitang magandang isda. So dyan lang naman ako sa tapat magdadive. Dun sa palaging dinadive natin. So kita lang tayo dun sa dagat. Ayun, lumakas na yung ulan. At buti na lang, pagdating ko dito sa dagat guys, tumila yung ulan at kalma yung dagat naman. Malinaw yung tubig. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Kaya hanap ka agad tayo dito ng isda, dito sa may mga bato. Eto, dito sa may napakalapad na corals, may nakatagong isang angelfish. Huwag na lang natin kunin yung ganyan. Hanap na lang tayo dito sa ibang bato. Napakadalang talaga ngayon ng panain kahit umaga. Halos 2 weeks na tayong nagdadive sa umaga, walang nagpapakita. Dito guys, nakailang sisid na ako pero wala pa rin nagpapakita. Buti na lang, pag flashlight ko sa malayo, ito ang nakita ko, isang shark mackerel. Silo naman ito kung tawagin dito sa amin. Etong ganitong isda is family ng mga king mackerel. Etong ganito, napakasarap inihaw to. Balik ulit tayo dito sa ilalim. Ganun lang talaga dito sa dagat. Yung last dive natin ng night dive, kunti lang din yung huli natin. Okay na rin. Eto, habang palapit ako dito sa may corals, nakita ulit ako ng dalagang bukid ulit. Mukhang labas ngayon ng dalagang bukid. Makalipas pa ng isang oras guys, madalang talaga yung isda. 3 piraso pa lang yung huli natin. At eto, at pagsisid ko ulit, eto, dalagang bukid na naman. Goods na rin to. Pang 3 dalagang bukid natin. Pagkalipas pa ang 2 oras guys, wala talaga nakikita tayong isda. Matumal talaga. At dito, habang palapit ako dito sa may bato, may nakita akong gumalaw na isda. Yun pala is napakalaking grouper. Buti lang, napakaamo. Kaya lang, pagka-pull ko ng trigger, eto ang nangyari. Habang pataas na ako, ayun, biglang tumanggal yung grouper. At napakahina na. Dumugo na nung pag-alis niya dyan sa may bato. At eto pala yung nangyari. Naputol yung shop natin. Dun sa simaan niya. Grabe. Malakas talaga ang grouper. Hindi na tuloy tayo makakapanganan neto. Pagkapahinga ko, binalikan ko yung butas na sinutan niya. Buti na lang, hindi ako tinangay ng agos.
At pagkakita ko dito sa may butas, eto ang nakita ko, dumudugo na. Napakalabo etong bunganga ng butas. Hindi ko makita yung grouper kung hindi na gumagalaw or patay na. Medyo malalim pa naman to, nasa 20 meters. Kaya hindi ako nakatagal dito. Kaya nag-resurface muna ako. Pagkatapos kong makapahinga ng maganda dito guys, bumalik ako dito sa ilalim. At hindi ko na nakita yung bato, tinangay na ako ng agos. Mahirap hanapin yun pag gabi. Gawang hindi makita yung ilalim pag nasa itaas ka. Buti lang, may nakita akong isang target. Pagkatapos din na itong dive na to guys, is umuwi na rin ako. Hindi na talaga magamit yung shop natin. Gawang natatanggal ang isda pag tinitira ko. Ayun guys, umahon na ako. Ay, sayang talaga yung grouper. 3 ano na, 324 na. Naputol yung ano natin. Ito lang nahuli. 5 piraso. Naputol yung shop. Ayan oh. Yung sa sima, akala ko normal na nakawala lang yung isda. Yun pala is naputol ito. Ayan. Medyo malaki na rin sana yun. So ito lang yung huli ko. Okay na rin. Pero balikan ko mamaya yun, yung grouper. Pagsisid ko kasi nung ano, dumudugo na, hindi na yun makakaano. Hindi yun aalis dun sa butas na sinilip ko. Or dun sa bato. Sinisid ko pa pero nawala na nung pangalawang sisid ko. Buti lang nakita ko to. Kaya kinuha ko na rin. Buti lang hindi na nakawala. Sayang talaga yung grouper. Naputol yung ano natin. So balikan ko yun mamaya. Mga 5:30. Day dive. Baka sakaling makita. Okay pa naman yun pag mamaya gawang madaling araw tayo nag-dive. Sana hindi kainin ng igat. Yun lang ang ano doon. Pag mga ganun kasi, kinakain ng igat. So, pahinga lang ako dito ng konti. Tapos, dive ako mamaya. Balikan ko yung grouper. Sayang din yun. Pagbalik ko dito guys sa spot, eto maliwanag na. Napasarap kasi yung tulog. Pero okay lang, bisitahin lang natin yung grouper dito. Baka sakaling nandun pa dun sa pinestuhan niya kanina. Kaya eto, naging unang dive ko. At habang palapit ako dito sa may corals, eto lumapit sa akin etong mga dalagang bukid. A good signs na may mga isda itong nakapaligid, may naghunt dito. Akala ko nga dito may pasugod na sa aking malaking isda. Gawang etong mga dalagang bukid is bumilis yung galaw papunta sa akin dito sa kaliwang bahagi. Kaya nagantay-antay ako dito. A couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys, wala namang nagpakita. Kaya back to the surface muna tayo. Pagkatapos kong magpahinga, eto, balik ulit tayo sa ilalim. Hindi ko muna sinilip yung grouper guys, gawang medyo madilim pa kanina. At pagkapwesto ko dito, eto, nandito na naman yung mga dalagang bukid. Ayun, biglang bumibilis yung galaw nila. At habang nag-aantay ako dito guys, eto ang nakita ko. Nandito yung grupo ng Slender Unicorn. Kaso nga lang, yung ang liliit, wala pang kalahating kilo yung isa. Back to the surface muna tayo. Dito sa dive na to guys, at dahil medyo maliwanag na, binalikan ko na yung sinutan ng grouper kanina. Yung nabana natin nung madaling araw na dive.
Eto, may dala akong flashlight dito para madaling makita dito sa butas. Medyo madilim kasi. At pag flashlight ko dito guys, eto, mukhang naging negative sa akin. Hindi ko agad nakita kasi yung grouper pag flashlight ko. Hinahanap-hanap ko pa to. Pero pagbalik ko dun sa pinasukan ng grouper, sumut ako sa butas, ayun, nakita ko itong grouper. Patay na, nakatiwarik na. Buti na lang may butas dito sa taas at dito ko hinawakan sa buntot. Hindi na talaga nakagalaw. Napakaganda kasi yung patama ko kanina talaga. Ayun, sa pisngi na tama. Buti na lang talaga, hindi umalis dito sa pinasukan niya kanina. So ayun guys, binalikan natin itong grouper nung napana natin kaninang madaling araw. Ito pala yung tama niya. Ang ganda. Namatay na talaga. Malaki na rin, oh. Thank you Lord. Ayos, sariwang sariwa pa. Kasi kanina lang na umaga. Pisngi pala yung tama. Thank you Lord. Ayos na rin. Buti lang hindi umalis sa butas niya at hindi kinain ng mga igat. Dito kasi yung tama, kaya walang problema. Ayos na rin. Sobrang 2 kilo to. Buti lang binalikan pa natin. Swerte pa rin tayo, hindi nawala dun sa pinasukan niya kanina. Thank you Lord. At pagkatapos din ito guys, umuwi na rin ako. Okay na rin. At least hindi na sayang etong grouper na balikan natin. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit ako dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At eto, napakalma yung dagat. Kaya nagdesisyon ako ulit na dumayo sa Gakot Island. Napakalinaw pa ng tubig at napakaganda ng sikat ng araw. Kaya goods na panahon to para dumayo tayo. Bisitahin ulit natin yung isla, baka sakaling may mga dragoon na nakapaligid dun sa mababaw na area. Medyo matagal din tayo hindi nakabisita dito sa isla. Pagkatapos kong mapunduhan na itong bangka ko guys, diretso na tayo sa spear fishing activities natin. Kaya alod mo tayo ng spear gun. Spear gun loaded, let's go. Itong dive na to guys is pahapon na. Gawang ng umagang dive ako dito. Wala akong nahuli, wala talaga nagpakita. Kaya medyo pagod na rin. Dito muna ako nag-dive sa mababaw na area. Hindi na ako punta sa malalim. Try ulit natin dito sa mababaw. Dito nakakita ako ng midnight snapper dyan lang sa kaliwang bahagi. Kaya inantay ko ito. At napakababaw lang ito guys. Halos 4 na dipa lang. Kaya lang, ayaw talaga lumapit ng mga midnight snapper. Nag-antay-antay pa ako dito. Ayun, nandun lang sa unahan ko. Paikot-ikot lang. Kaya nag-resort piece muna ako dito. At dito, pagkatapos kong magpahinga, lumipat ako ng pwesto. Nagpwesto ako dito sa may gilid ng bato para hindi masyadong makita yung katawan ko ng mga midnight snapper. At
At eto nga, unti-unti nang lumalapit yung mga midnight snapper. Pero mabagal, etong isa medyo malapit na sana. Kaso nga lang, maliit. Kaya inaantay ko yung malaki. Dito, akala ko dediretso na itong isa, ngunit biglang lumiko. Buti na lang, may napansin ako sa kanang bahagi ko na isda, isang snapper, kaya eto na yung tinira ko. Halos nasa 1 kilo na rin to, kaya ayos na ayos na. Madalang talaga yung panain ngayon. Thank you, Lord. Ay, C22 na. Unang isda pa lang natin. Okay lang. Doon talaga dito sa dagat. Maaga pa naman. Sana padagdagan pa. Pagkatapos kong ma-secure yung snapper, guys, lumipat na ako ng pwesto. At eto yung pwesto kung saan sa previous video natin is nakahuli tayo ng maraming isda. At habang nag-aantay ako dito, guys, eto ang nagpakita sa akin, ang daming dalagang bukid. At mukhang may kinakatakutan dyan sa unahan. Akala ko dito may lalapit na sa akin, ngunit wala nagpakita. Pagbalik ko dito sa ilalim, ganun pa rin na itong activities ng mga bait. Mukhang nabubulabog talaga sila, mukhang may kinakatakutan. Edo't pa iba-iba ng direction. Akala ko dito may susugod na talaga sa aking malaking isda. Ngunit inantay-antay ko ba to? Wala rin nagpakita. Pagka-resurface ko dito, guys, eto ang nakita ko habang nagpapahinga ako, preparing sa dive, nakita ko ng batfish. Eto, nakatulala. Hindi ko alam ba't nakatulala to. Nakita siguro etong kapugian ko kaya hindi na nakagalaw. Napakaamo. At eto yung naging pangalawang isda natin. Isang batfish. Napansin ko dito sa batfish na to, may sugat etong kabilang bahagi niya. Kaya pala hindi gumagalaw. Sasaktan siguro to. Pagkatapos kong malagay sa stringer etong batfish, guys, eto ang nakita ko. Pagkatapos kong mag-load ng spear gun dito, dalawang big eye tribalis ang nagpakita sa akin, dumaan. Kaya dali-dali akong sumisi dito at napakaamo naman. Kaya walang kahirap-hirap kung pinana itong isa. Ito yung naging pang-tatlong isda natin ngayong pagdayong ito. Hoy, 550 na. Pangatlo pa lang huli natin. Ay, ang dami sanang isda. Buti lang ang amo itong 2 pirasong ito. Tiga Lord. Pauwi na rin tayo. Makalipas pa ang 3 oras ng pagdadive, wala pa rin tayo nakikitang magandang isda. 3 piraso pa lang yung nahuhuli. At pagkapwesto ko dito, napansin ko na naman itong mga bait, yung mga dalagang bukid. Bumibilis na naman yung galaw. Kaya nag-abang-abang ako dito. Baka sakaling ito na yung pagkakataong may makita tayong malaking isda.
ilang segundo nga ang pag-aantay, pagtingin ko sa taas, eto, grupo ng Big Eye Tribales ang palapit sa akin. Kaya dali-dali akong umangat dito. Ito ang nangyari habang palapit ako dito sa grupo. Ang dami talaga, ang lalaki pa. Dito sana, kunting-kunti na lang, makakapul na ako ng trigger nang biglang ayun. Biglang bumilis yung galaw at lumayo na naman sa akin. Grabe mga isda to. Ayaw talaga magpahuli. At dahil mag-aapat na oras na akong nagdadive, pagod na rin, eto na rin yung last dive ko ngayong hapong ito. Gawang uuwi pa tayo sa main island. At pagkapwesto ko dito guys, eto ang napansin ko agad. Isang talakitok ang palapit sa akin, mamsa. Ngunit napakabilis nung galaw niya, kaya hindi ko muna tinira yung nakaharap sa akin dahil baka hindi na naman tamaan nang biglang ayun. Akala ko dito, babalik pa. Kaya nag-antay-antay ako dito. Ngunit wala na talagang sign yung mamsa. Kaya back to the surface muna tayo para makasakay na tayo sa bangka. At dito, along the way, papuntang bangka, may napansin ako ditong nagkukumpulang malilit na isda dito sa may bato. Kaya sinisid ko. Pagkalapit ko dito sa may bato, ayun, napakalaki palang stonefish. Kaya kinuha ko na rin to, pandagdag sa huli. Nag-unload muna ako dito ng goma, gawang nasa butas yung grouper, baka tumagos yung shop natin sa bato. Napakalaking stonefish to. Ngayon lang tayo nakahuli ng ganitong isda. Eto't napansin ko dito sa bituka niya is napakalaki ng kinain. Halos mga 4 grams yung kinain niyang isda. Pagkatapos din na ito guys, sumakay na rin ako sa bangka. Shoutout nga pala kay Annie Rosal, Ace Bido, Roberto Marco Jr., Jason Cabog, Arnel Sarias, Sean Bancel, Rafael Ricto, Rooney Villanueva, Aldrin Encho, Kayadong Family, Madronio Family, Cesar Abling, Doris Bilison, Misias Family, Asiyong Sandara, Johnny Heisen, Reynaldo Mahilom, Rinante Ligas, Noel Grigo, Jubilin Mirang, Joel Ranas, Boots Kasumpang, Ellen May, Mea Ochel, Agustin Elises Kasumpang, Alan Florania, Hanford de San Jose Family, Kabuhad TV, Jules Ordinero, Pancho Pantino, Federic Tirado, Joseph Janea, Danilo Adalim, Chad Spence Adalim, Rafi Bantilan, Fernando Lacasandili, Florante Miranda, Elvera Miranda, Rini Alisin, Juanito Hugarap, Alexander Pesquera, Pesquera Family, sa Arinas Family, Marlon Hamisola, Bonifacio Arbalate, Prince Tyron, J.R. Rodriguez, Alan Tingala, Eric Malupa, Christopher Simon, Manang Hilaw, Risty Pabol, Brian Triano, Ilison Family, Milagrosa Diyos, Richard Digueya, Kuya Nor TV, Ruel Sugi. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.